Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa pagkakataon po ito ay wala po si Brother Nahom dahil yung kanya pong tatay ay nasa hindi po maganda yung kalagayan, kaya sabi niya po sa akin kung pwede ay ako daw muna. Nag-chat ako kay Brother John meron nakaraang kahapon. Ang nirequest ko na siya po ang magsalita. Kasi sabi ng mga advisor ko ay huwag daw po muna akong magsalita dahil nga sa aking kalagayan. Pero dahil hindi rin po pwede ang lahat, si Brother Nelson nag-chat din po ako kagabi, nag-reply po kayo ng maga na hindi rin siya makakarating. Kaya napilitan ang yung lingkod ng salita dahil hindi ko kayang ma-attempt na walang pagsamba ngayon pong araw na ito. Dahil isa ito sa trabaho namin na alagaan, wag mong pabayaan ang kawan. Although, si Isaiah noon, nung napagod, ang sabi niya, hanggang kailan ako mangangaral, Panginoon? Hanggang kailan ako mangangaral? Sabi ng Diyos. Sinagot siya ng Diyos, ang sabi niya, hanggang may lupa, mangaral ka. Ibig sabihin lamang, hanggang may tao, mangaral ka. At sinabi niya, ni Apostol Pablo, sa huling panahon, ang sabi niya kay Timoteo, sa batang mangaral, sabi niya, sa kapanahunan, sa di kapanahunan, ano man ang sitwasyon mo sa buhay, busy ka man, ano man ang ginagawa mo, ipangaral mo ang salita. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo sa batang mangaral, sabi niya rito, ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kabanalan, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. So anong status sa buhay mo, ano man ang kalagayan mo sa buhay, dahil ikaw ay mangaral, yan yung mabigat na nakaatang sa lahat ng mga mangaral. Na ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ang sabi rito, ipangaral mo ang salita at magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumuwata ka, sumuway ka, mangaral ka na may buong pagpapainugod at pagtuturo. Kaya yan yung isang bagay na napakabigat na gawain namin, na alagaan yung kawan hanggang may buhay kami. Hanggat kaya namin, hanggat may lakas kami, gagawin po namin yun. Kaya sa umagang ito, ako po ang inyong makakasama at ang aking pong paksa ay patungkol sa trials na lahat ng tao dumaranas ng ganitong mga bagay. Ito nga yung tanong na ay hindi yan. Yung tanong na sinong tao ang hindi dumadanas ng trials? Ano po? Lahat ng tao. Akala mo, yes, tumatawa yung tao. Pero meron pinagdadaanan niya sa loob. Naglalakad yung tao, akala mo normal, pero lahat yan meron pinagdaraanan. Ano yung gagawin ng mga Kristiyano para malagpasan yung mga bagay na ito? Gusto kong tulungan niyo po ako sa aking pagsasalita sa umaga po ito. Total naman, nasa Bible study po tayo. Gusto kong hingin yung opinion ninyo na bawat sa atin na parang pinaka-open forum lang. Na parang hindi po ako tuloy-tuloy na magsalita. Gusto kong tulungan ninyo ako at salisigin din yung tinatawag na banal na kasulatan. Dahil ito yung tanong, kanino ba galing yung pagsubok o yung trials? Sa Diyos ba o kay Satanas? O pwedeng kumatkat sa ating mga isipan na bakit hinahayaan ng Diyos? O nagagaling ba sa Diyos yung pagsubok? O kay Satanas? Dahil may mga talata sa banal na kasulatan na nagsasabi sa Job, mayroon pong ginawa si Satanas dito eh. Ang sabi niya, nang magkagayo sumagot si Satanas sa Panginoon, nag-usap ang Panginoon at si Satanas, na nagsasabi, natatakot ba ka ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Sabi ni Satanas sa Panginoon, natatakot ba si Job sa Diyos? Ang sabi sa 10, hindi mo ba kinulong siya at ang kaniyang sangbahayan at ang lahat niyang tinatagilig sa bawat dako? Yung pinagpala ang gawa ng kaniyang mga kamay
at ang kaniyang pag-aari ay dumami sa lupain. Sabi ng Diyos, sabi ni Satanas sa Diyos, kaya ka naman hindi iniwanan ni Job dahil pinagpapalan ko ang lahat ng kanyang ginagawa dahil mayaman to si Job, napakaraming hari-harian. Ang sabi sa 11, sabi ni Satanas, ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakoy ka niya ng mukhaan. Sinabi ni Satanas yun. So yun, ang tanong, Diyos ba ang nagbibigay ng pagsubok? Ano po yung opinion nyo? Diyos ba? O yung tinatawag na si Satanas? Mamaya po, masasagot natin yan sa pagdalin ng ating pagsakong. Hindi natin, wala tayong masagot. So, ang sabi dito, patuloy tayo at masasagot po natin yan mamaya. Ang pagsubok, ayon sa, nag-search po ako sa Google, ang pagsubok ay tumutukoy sa sitwasyon, karanasan, proseso sa buhay na sumusukat sa tibay ng loob, kakayahan, pangunawa, pananampalataya ng isang tao. Ito ay mga hamon o paghihirap na naglalayong subukin ang katatagan at kahusayan. So, ang trials, hindi natin ito malalaman kung kailan darating. Hindi mo makokontrol ang bagay na ito. Kahit ikaw pa yung pinakamatalinong tao, alam mo yung lahat, ikaw yung pinakamayaman, o anumang status sa buhay, hindi natin mapipigilan ang pagdating ng trials sa buhay ng tao. Bakit? Dahil ang trials na ito, Diyos ang may control ng lahat ng mga bagay po na ito. Hindi mo maiiwasan to. Gaya nung nakalagay sa 9:7 ng Hebrew, yung itinakda ng Diyos, ang kamatayan, lahat ng tao, dahil ang Diyos ang nagsalita, ang sabi niya, itatakda ko sa tao ang mamatay na minsan. Diyos ang nagsalita, ang sabi niya, itatakda ko. Walang taong makaiiwas sa kamatayan. Ganon din sa trials. Lahat ng tao dadaan at dadaan sa tinatawag na pagsubok. Ito yung isang tanong na nilatag ko kanina. Sino sa mga tao hindi dumadanas sa trials sa buhay? Sino na makakaranas ng mga trials? Mga members lang ba? Ano po? Non-believers? Preachers? Mga apostol noong unang panahon? Propeta? Kahit ang ating Panginoon Jesucristo po ay tinukso ng manunukso. Ano po? Sa madaling sabi, sa madaling salita, walang excuse pagdating sa trials. Either non-Christian ka, believer ka, dadaan at dadaan ka sa trials na ito. So, ano yung magiging solusyon natin? Ano yung magiging solusyon sa trials na ito? Kung ano yung ginawa ng mga apostol at ng ating Panginoon Kristo, ganun din yung gagawin natin. Dahil ito yung pinaka-pattern natin yung Biblia po eh. So sundin natin kung anong ginawa. Si Job. Anong ginawa ni Job? Nanalangin siya sa Diyos. Ang sabi dito, wala naman tayong ibang malalapitan eh. Kahit nga yung tao na sa una hindi naniniwala sa Diyos. Pag malapit na yung kamatayan niya, sa Diyos pa rin lumalapit. At totoo nangyayari yan. Ang sabi dito, si Job ay perfect na to. Pero bakit dumanas pa rin ang tinatawag na pagsubok? Mga ngaral to. Ang sabi kasi dito, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. At ang lalaki niyaon ay sakdal at matuwid
at natakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan.